Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo Ma'am Noraim. Ako nga po pala si Jordy Marila Esponia, reporter page 81 to 83. So mga simulain sa pagsasalin wika, mayroong itong 6. Una, ang isang salin ay dapat magtaglay ng katumbas na mga salita sa orihinal, o ang salin ay dapat magtaglay ng katumbas na diwa ng orihinal. Pangalawa, ang isang salin ay dapat maging himig orihinal kapag binasa, o ang isang salin ay dapat makilalang salin kapag binasa. Pangatlo, dapat manatili sa isang salin ang estilo ng orihinal na author, o dapat lumitaw sa isang salin ang estilo ng tagapagsalin. Pang-apat, ang isang salin ay dapat maging himig kapanahon ng orihinal na author, o ang isang salin ay dapat maging himig kapag panahon ng tagapagsalin. Pang-5, ang isang salin ay maaaring may bawas, dagdag o pagbabago sa diwa. At ang isang salin ay hindi dapat mabawasan, dagdagan o baguhin sa diwa. At ang panghuli naman, ang pagsasalin ng isang tula ay dapat maging patula rin. At ang pagsasalin ng isang tula ay dapat maging pasalaysay o tuluyan. Yan po ang 6 na mga simulain sa pagsasaling wika. Dumako naman po tayo sa ilang bagay na dapat tandaan hinggil sa wika kapag nagsasaling wika. So, una, bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito. At bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan. Ang isang salin upang may turing na mabuting salin ay kailangang maunawaan at tanggapin ng pinag-uukulang pangkat na gagamitin ito. Pang-apat, bigyan na higit na mapagpapahalaga ang uri ng Pilipino na kasalukuyang sinasalita ng bayan. Pang-lima, ang mga daglat at akronym, gayon din ang mga formula na masasabing universal na ang gamit ay hindi na kailangang baguhin pa upang umayon na baybay ng katumbas sa Pilipino. Sa sunod ay kung may pagkakataon na higit sa isa ang maaaring ipanumbas sa isang katagang isinasalin na ang lahat naman ay pawang tatanggapin ng gagamit sa salin, gamitin ang alinman sa tinatanggap na katumbas at pagkatapos ay ilagay sa talababa ang iba bilang mga kahulugan. Sunod naman ay sa pagsasalin ay laging isaisip ang pagtitipid sa mga salita. Kung walang may tumbas na isalita sa isang salitang isinasalin o kaya'y walang eksaktong katumbas na maibigay, maaaring gawin ang alinman sa mga sumusunod. Una, hiramin ang salitang isinasalin at baybayin ito ng ayon sa ating palabaybayan. Pangalawa, alamin ang mga sinonimo o kakahulugan ng salita at baka sakaling mas madaling tumbasan ang isa sa mga iyon. Pangatlo, alamin ang katumbas na salita sa Kastila at baka higit na madali itong hiramin. Panghuli ay alamin kung may katumbas ang salita sa alinman sa mga prinsipal na wikang katutubo at siyang hiramin. Sunod ay kung magkakaroon ng isang pakahulugan sa itutumbas na salita, humanap ng isang maaaring ipalit dito. Pang-10, hanggat manggagawa ay iwasan ang paggamit ng patumbas na salita na may kaanyo sa ibang wika sa Pilipinas ngunit hindi kakahulugan. Sunod, kung may kahirapang isalin ang pamagat, isalin ito pagkatapos may isalin ang buong teksto ng materyales na isinasalin. Pang-12, nagkakaroon lamang ng tiyak na kahulugan ang isang salita kapag ito'y maging bahagi ng pangungusap. 13, may mga pagkakataon na ang isang kaisipan na
pagpapahayag ng tahasan sa English ay kailangan gamitin ng euphemismong salita sa Pilipino upang hindi maging pangit sa pandinig. Sunod naman po ay ang kawalan ng lubos na tiwala sa likas na kakayahan ng wikang pinagsasalinan ay nauuwi sa paggagaya o paghiram hindi lang ng mga salita kundi pati mga idioma, katutubong paraan ng pagpapahayag, balangkas ng pangungusap sa wikang isinasalin. Pang-15, sapagkat hindi na standardisado ang wikang Pilipino, sikaping ang mga salitang gagamitin sa salin ay yaong mga salitang maunawaan at tatanggapin ng higit na nakakarami. Pang-16 naman ay bigyan ng higit na pagpapahalaga ang wikang kasulukuyang sinasalita ng bayan kaysa wikang nakasulat. Sunod naman po ay ang sa pagpili ng mga salita, isiping lagi kung alin ang mga paglagay ng tagapagsalin ay higit na gamitin. At susunod naman po ay isaalang-alang ang kaisahan sa forma ng mga salitang hinihiram sa wikang ibang wika. Sunod naman po ay bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan. At ang panghuli po ay ang sariling kakayahan ng wikang isinasalin ay hindi kailangang ilipat sa pinagsasalinang wika. Sunod naman po ay ang dumako naman po tayo sa kahulugan at pagpapakahulugan ng pagsasalin. Una, paglalahad ng orihinal na ideya sa katumbas wika. Pangalawa is ipagtatangkang pagbigyan ng kahulugan ng diwa ng orihinal na akda sa wika. Sunod ay paglilipat wika, konsepto at paraan ng pagpapahayag mula sa orihinal na wika. Pang-apat, sining ng matapat na pagbibigay kahulugan at pagkahulong ng isinasaad sa ibang wika mula sa orihinal na wika. Pang-lima ay pagpapalit ng tekstual na material mula sa orihinal na wika. Pang-anim ay paglalapat ng katumbas na kahulugan ng isang ada o sulatin mula sa orihinal na kultura patungong ibang kultura. Pagtutumbas ng diwa sa diwa ng orihinal na wikang tungong paglilipatang wika. Sunod ay paglalahad ng pinakamalapit na natural na katumbas ng orihinal na kahulugan ng mensahe mula sa orihinal na wika patungong paglilipatang wika. Sunod naman ay sistematikong paraan ng paglilipat diwa mula sa isang wika patungong ibang wika. Pang-10, pagpapahayag ng orihinal na diwa ng isang sulatin sa ibang wika. Sunod ay paglilipat ng diwa ng isang orihinal na sulatin sa ibang wika gamit ang parehong paraan at estilo ng pagsulat. Sunod naman ay paglilipat ng diwa, estilo at paraan ng pagpapahayag mula sa orihinal na wika patungong ibang wika. 13, paglilipat wika ng mga elementong lingguistika at panitikan ng anumang sulatin o akda na saklaw ng karunungan ng tao. 14, pagbabagong wika ng isang idea o konsepto mula sa orihinal na wika nito. At ang panghuli ay pagtutumbas ng estilo at paraan ng mga papahayag ng mensahe ng orihinal na pesa patungo sa ibang wika. Yan po lahat ang mga kahulugan at kahulugan ng pagsasalin. Maraming salamat po.